Nitong Sabado lamang ng nakaraang linggo ay uminit na naman lalo ang tensyon sa West Philippine Sea matapos binomba ng water cannon ng dalawang China Coast Guard vessel ang isang supply boat ng Pilipinas na papunta sana sa Ayungin Shoal na kung saan naroon ng BRP Sierra Madre. Napakadelikado ng pag-water cannon na ito sa barko ng Pilipinas dahil gawa lamang sa kahoy ang resupply vessel at ayon sa Philippine Coast Guard, malaki umano ang tinamang pinsala sa naturang vessel at nasugatan na rin pati ang Philippine Navy na sakay nito na ikinagalit naman ng Philippine government. Kasama ang dalawang Parola-class vessels ng Philippine Coast Guard sa pag-deliver ng supply papunta sa Ayungin Shoal, subalit wala ding nagawa ang PCG ng mangyaring insidente dahil napalibutan din ang mga ito ng iba pang barko ng China at huli na bago sila makatulong sa resupply vessel. Nagpahayag naman ng pagsuporta ang Japan at Amerika sa Pilipinas at pinuna ang delikadong galaw na ito ng China. Samantalang ang Philippine government naman ay pinatawag ang Chinese Deputy Ambassador sa Maynila upang ipahayag ang kanilang pagkadismaya sa nangyaring insidente. Mahirap talaga para sa Pilipinas ang sitwasyong ito dahil kakaunti lang din ang vessels ng ating Coast Guard katulad na lang ng kanilang mga Parola-class vessels na nasa 10 units lamang ang binili ng bansa mula sa Japan at dadalawa lamang ang sumasama sa resupply mission dahil nakadeploy din ng ibang vessels sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Hindi rin makapagpadala ng warship ang ating bansa dahil iniiwasan ng gobyerno na lumala pa lalo ang sitwasyon dahil kapag nagpadala ng warship ang Philippine Navy ay paniguradong magpapadala din ng warship ang bansang China. Kaya sa bagong magandang balita na ating nakalap mula sa Max Defense, nagpahayag ang Philippine Coast Guard na gusto nilang bumili ng mga makabagong Guardian-class patrol vessels mula sa Australia bilang dagdag pwersa na rin sa kanila sa West Philippine Sea at parte na rin ng kanilang modernization program. Inaasahang gagawin ang mga bagong vessel sa Balamban, Cebu na kung saan nandoon ang isang shipbuilding facility ng Austal na Australian company na gagawa sa mga Guardian class at gusto ng gobyerno na sa Pilipinas gawin ang mga vessels. Wala pang inilabas na detalye kung magkano ang magiging presyo ng bawat isang Guardian class, ngunit base sa presyo nito noong 2021, nagkakahalaga ito ng nasa 16 million Australian dollars bawat isa o nasa halos 600 million pesos. Halos magkasing laki lang din ang Guardian class at ang Parola class vessel ng PCG, ngunit ang malaking pinagkaiba ay doble ang range ng Guardian class na nasa 5,600 kilometers kumpara sa Parola class na nasa 2,800 kilometers lamang at mas mabilis din ito dahil may maximum speed ito ng nasa 37 kilometers per hour. Kung inyong tatanungin kung bakit hindi na lang bumili ng mas malaki at mas mahabang patrol vessel ang Pilipinas upang matapatan ang naglalakihang barko ng China, ito ay dahil sa may specific na paggagamitan siguro ang Philippine Coast Guard dito na hindi kayang gawin ng kanilang kasalukuyang mga vessels. Isa na sa di kayang gawin ng kanilang mga vessels ay ang magdala ng supply diretso sa BRP Sierra Madre dahil sa mababaw ang tubig doon, kaya gumagamit pa sila ng resupply vessel na gawa sa kahoy upang di sumadsad sa bahura at makarating sa BRP Sierra Madre. Kaya sa aking opinyon lamang ay gagamitin ang mga Guardian class bilang pamalit sa mga kahoy na bangka na ginagamit sa resupply mission dahil may kakayahan ang mga vessel na mag-operate sa mababaw na karagatan at hindi ito basta-basta masisira kapag i-water cannon ng China. At sa mga magtatanong ulit kung bakit di mas malaki ang bilhing barko ng Pilipinas, ito ay dahil sa nagkaroon na rin ng kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Japan na kung saan magpapautang ang Japanese government ng ilang bilyong piso sa ating bansa upang makabili tayo ng 5 barko na kasing laki o hindi kaya mas malaki pa sa mga Teresa Magbanua class patrol vessels na kasalukuyang pinakamalaki sa armada ng Philippine Coast Guard. Sinasabing magkakahalaga ang 5 vessels ng nasa 30 billion pesos
o nasa 6 billion pesos bawat isa. Kaya gusto rin ng ating Coast Guard ang malalaking vessels, ngunit kailangan din nila ng maliliit na vessels. Depende na rin sa paggagamitan ng barko. Maliban pa dito, inilabas din itong nakaraang taon lamang na bibili din ang Pilipinas ng 3 malalaking vessels mula sa Australia, at ang mga vessels na ito ay tinatawag na Offshore Patrol 83 at nasa 3 ganito ang planong bilhin ng Coast Guard. Malaking proyekto din ito dahil magkakahalaga ng 17 billion pesos ang 3 vessels at tumutulong na rin mismo si Senate President Juan Miguel Zubiri sa paghanap ng pondo upang matuloy na ang proyektong ito. Ito din mismo ang inoffer ng Australia sa Pilipinas sa Offshore Patrol Vessel Project ng Philippine Navy na kung saan napanalunan ng HDP 2200 OPV ng South Korea. Ngunit ang pinagkaiba lang ng OPV na ito para sa Coast Guard ay wala itong malalaking armas katulad ng 76mm autocannon at wala ding mga sistema na katulad sa Navy warships dahil pang patrolya lang at hindi pang gyera ang mga barko ng Coast Guard. Ngunit kahit na wala itong naglalakihang armas, umaasa tayong lalagyan ito kahit 57mm autocannon lamang dahil ang mga vessel ng China ay armado ng ganitong armas o hindi kaya kahit 30mm autocannon na lang basta't mayroong mas malaking armas ang vessels ng Pilipinas at hindi lang mga 12.7mm machine gun ang kanilang ginagamit na weapon. Sa ngayon, umaasa tayong mamadaliin lahat ng proyekto na ito ng Coast Guard dahil kailangan na ito sa West Philippine Sea.